Magugulat kayo din mga kababayan ko, ha? Magugulat kayo. Oh, ito muna. Pasok natin to. Harap sa dalawang panibagong impeachment complaint, si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga batayan ng mga inilatag na ground for impeachment, ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Bert. Lahat na lang ng ahensyang hinawakan niya, mga kababayan, ninakawan niya. Kita niyo ho? Kaya nga ho, mga kababayan, huwag kayong huwag kayong magtataka kung bakit ang salin niya 80 million. Pero ang binabayad kay Kaufman ay bilyon na, mga kababayan. Kaya mga kababayan, tanga na lang yung mga hindi nakakaunawa na magnanakaw talaga tong pamilyang Duterte. Kita nyo mga kababayan ko, isipin nyo lang, maigi, paulit-ulit kong sinasabi. Ang salin ni Digong ay 37 million. Ang salin ni Sara ay 80 million. Sa loob ng isang buwan na binabayad nila kay Kaufman, mga kababayan ko, ay 150 million. Pag pinagsama nyo ang kayamanan ni Sara at sinasabing kayamanan din ni Digong na galing sa kanilang mag-ama, mga kababayan, sa isang buwan pa lang ubos na. May balansi pa. Oo, may balansi pa. Di ba? Kita nyo, mga kababayan ko? Lumolobo siya, Sir Mike. Hiyang niya ang maraming kaso. Nakuha ninyo? Kulang pa, di ba? Kaya bobo na lang ang mga hindi naniniwala sa atin . Bobo na lang ang mga naniniwala naman kay Sara Duterte. Ito. Bernadette Reyes. Dalawang magkasunod na impeachment complaint ang bungad ng Pebrero kay Vice President Sara Duterte. Una naghain ito sa Secretary General ng House of Representatives kaninang umaga ang grupo ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment na nilatag ng grupo dahil sa abusadong paghawak daw sa 612.5 million na confidential funds sa Office of the Vice President. Yan po yung kauupo pa lang ni Sara, nagnanakaw na. Liwanagin natin to, mga kababayan ko. Itong 612 million na to, kauupo pa lang ni Sara, nagnanakaw na. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Biruin nyo si Sara, kauupo pa lang, nakaw na agad yung ginagawa. Kaya walang nagawang trabaho si Sara Duterte. Kasi nga po, mga kababayan, nakaw ang inuna. At Department of Education mula noong 2022. Kita nyo, mga kababayan? 2022, mga kababayan ko. Kasalukuyang, kauupo pa lang. Ninakaw na lahat. Ano yan? Mamaya na. Hindi ako makakapag-live. Mamaya. Hanggang 2023, ang basihan nila ang inisyu ng COA na Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos confidential fund na nirelease noong taong 2023 sa OVP at nagastos daw ng 11 araw. Nako, kita nyo, mga kababayan ko, eto na. 11 araw ginastos ang 125 million na hindi maipaliwanag ni Sara yan kasi hindi niya akalain na mabibisto. Akala niya kasi, mga kababayan, mayor pa rin siya sa Davao. Kaya yung style niyang pagnanakaw sa Davao nung mayor pa siya, ginawa rin niya sa pagiging vice-presidente. Burara ba? Burara? Tama rito ang mga liquidation reports na pirmado ng isang Mary Grace Piatos. Kita niyo, mga kababayan ko? Natandaan niyo ba si Mary Grace Piatos? Na wala namang ganyang pangalan?
sa pagbili ng mga mesa, silya, computer at printer at ang mga renta ng safe houses na may halagang hanggang 1 million pesos. Pangalawa po, ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause. Correct! Utang baho talaga ni Sarah, mga kababayan. Gandito naaamoy ko. Ay, grabe ang baho mo, Sarah. Di ba, mga kababayan ko, no? O, tuloy. Yan ang gusto ng member ng Didilis. Oo. Na kahit alam mo, kitang-kita nila ang lahat na akusasyon kay BP, Sarah Mau, tambuday. Wala. At hindi daw totoo. Ganun talaga, mga kababayan. Baho ni Sarah. Putik na yan, no? Impeach Sara Duterte as Correct. Vice President. We Yan. expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula. Wala, 1/3 lang kayang-kaya. Diba? Oo, live ito ha. Mary Ann, live tayo ha. Na forthwith ang trial na naunsyami. Kaya pala, so eto na ngayon mga kababayan ko. Forthwith, wala na si Chis Escudero. Si Chis Escudero nga mga kababayan, hindi na natin marinig eh. Biglang tumahimik ng husto eh. At Sarah, huwag kang mag-alala. Baka si Chis Escudero, bitayin ka. Kung dati si Chis Escudero ay pinigilan yung impeachment trial mo. Pero eto ngayon, sa pagkakataon na ito, baka bitayin ka na. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Yan. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, Payag ba kayo mga kababayan na umpisa na ang impeachment trial ni Sara Duterte sa lalong madaling panahon? Wala na Tito Randy si Chis Escudero. Hindi na nga natin makinggan Lahat ito, si dating mga maiingay ito, Villanueva, tahimik na tahimik sino pa? Si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada. Ang mga kababayan, hindi nyo marinig tong tatlo na to. Pero wag kayo, mamaya may balita ako. Kahit manahimik sila, guguluhin ko. Oy, kahit manahimik pa kayong tatlo, guguluhin ko kayo. Eto na. panibagong impeachment complaint naman ang hinain laban sa vice-presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D. Dilawan! Dilawan to mga kababayan Ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino, Yan. dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Puro dilawan mga kababayan yung mga nagsasampa. Inendorso ito ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Siyempre. 5 grounds o basihan ang nakasaad rito. Kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of high crimes nang i-broadcast ng Vice Presidente ang di umano'y planong pag-assassinate kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Hayaan nyo na yung dulo. Graft and corruption dahil sa misuse and malversation ng confidential funds. Bribery dahil sa pamamahagi daw ng vice-presidente ng monetary gift. Namimigay ito ng 25,000 na every month. Namimigay din to sa kawani ng ng DepEd ng 50,000. Depende sa posisyon ng trabaho. Ganon mga kababayan, hinahati-hati ni Sara Duterte yung pong pondo ng para sa mga estudyante. Kita nyo mga kababayan ko? Ang tindi, di ba? Matindi talaga. Biruin nyo, isipin nyo maigi. Ito sasabihin ko na simplihan natin. Si Sara Duterte, pinamamahagi yung pera
sa mga kanyang tauhan depende sa posisyon. May 25,000 monthly, may 50,000 monthly. Mga kababayan, yan po yung mga pera na dapat na sineserbisyo sa mga estudyante na mga anak natin, apo natin, pamangkin natin, sa mga bata na dapat magkaroon ng magandang edukasyon. Di ba? Kaso si Sara walang konsensya. Ang mahalaga lang sa kanya, mga kababayan, sarili niya. Diba? Yung feeding sa school, inalis, sabi ni Devil Doc. Paano? Paano hindi aalis yun, kinukurakot? Bukod doon, mga kababayan ko, hindi pa nagkasya. Ginawa pa niya, mga kababayan, gumawa pa ng mga ghost student. Grabe, di ba? Grabe, gumawa ng pera si Sara. Yun po yung kinababaliwan niya, kaya tinatawag kong baliw siya. Ang tao pa mo! Baliw sa pera. Oh. Sa mga opisyal ng DepEd, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi tamang pagdeklara ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At Yan. iba pang high crimes, kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice Kita nyo? President Duterte. Naku, daming kaso, mamamatay tao pa to. Oo. Alam nyo, mga kababayan, nang dahil sa pera, nagagawa nila ang pumatay ng tao. Kaya alam nyo, yung pera, demonyo yan eh. Oo. Kita nyo, mga kababayan, yung nag-viral. Dahil sa pera, sa kayamanan. Pati asawa, anak, pinatay. Di ba? Karumal-dumal yung pagkakadali. Yung bata na walang kamuang-muang, dinamay eh. Di ba? Anak niya pala yun. Alam nyo yon? Dahil lang sa pera. Kaya mga kababayan, ito ang mga, mga leader ng mga ganyang klaseng tao eh. No? Pera, putik kayo. Di ba mga kababayan? Sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Ayan. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na informasyon dito, yung statements ni Madriaga. We've added that as Ano ba, dadagdag nyo ba yon? Dagdag nyo na! as to in the discussion on yung case ng confidential funds. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo yan. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa siyang sinasagot kahit isa. Di ba? Bakit kaya? Bakit si Sara hindi makasagot? Kasi mga kababayan, alam nyo kung hindi totoo yan, mga kababayan ko, sagot agad yan eh. Di ba? Baka mamaya nagwawala na yan. Bakit? Yung mga ganun eh. Bakit? Bakit? Kung babatiin ko ba siya ng Merry Christmas, may mababago sa ugali niya. Di ba? Gumanong-ganon na sana. Pero hindi ho eh. Sa dami po ng issue niya, ni isa walang sinagot. Pero kapag ka-chismis at kapag ka mga walang kakwenta-kwenta, ayun mga kababayan. Ganyan o. Bakit? Pag binati ko ba siya, magbabago ugali niya, bakit? Mga kababayan ko, sipin nyo ang maigi yan. Ibang klase ho, mga kababayan. Itong vice presidente na ito. Di ba, no? Kasi mga kababayan ko, maniwala kayo sa hindi. Si Sara Duterte, mga kababayan, ay takot talaga yan sa mga ganyan. Lalong-lalo na't meron siyang kinalaman. Hindi niya mapapangatwiranan. Kaya umaasa sa ibang tao na sumagot sa mga kanyang kamangmangan.
sa mga kanyang ginawang kasalanan. Oo, hinahayaan niya yung mga ibang tao ang sumagot. Di ba? O ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo, ulitin ko. Ulitin ko ha. Kailan ba si Sara nakipagdebate? Yung hamon nga natin na makipagdebate kay Attorney Claire Castro, abay hindi nangyari. Urong ang mani ni Sara Duterte. Umurong ang mani. Diba? Akala ko naman mga kababayan, makikita sa muka, siya tigas ng muka, at sa malalalaking katawan ni Sara Duterte, yung katapangan Oo. Diba? Akala natin kasi, kita nyo naman, ang tigas ng mukha ni Sara. Tingnan nyo, yung kanyang katawan korteng katawang lalaki. Kita nyo mga kababayan ko, pagdating sa debate, takot na takot pala Diba? Tama mga kababayan ko? There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Yan, mga kababayan. So kailangan na ho yung 1/3 na pirma kung mauumpisahan. Ito pong sinampang impeachment complaint dyan po sa House of Representatives, sa sala po mga kababayan ni Cheloy Garapil. Ngayon, pag sinampa na, dyan po sa Senado, kailangan forthwith, agad-agad.